Ang tradisyonal na tsaa ay karaniwang gawa sa pinakuluang mga dahon o ugat ng halaman. Pero may mga nabibili naman na nakalagay na sa tea bag at ibababad na lang sa mainit na tubig. Ang tsaa hindi lang nakapagpapainit ng pakiramdam, kundi nakapagpapabuti rin daw para sa ating panunaw. So, meron siyang properties na nakakatulong sa mas mapabilis na digestion natin. May iba pang epekto sa katawan ang pag-inom ng tsaa. Depende sa kung ano ang sangkap nito. Halimbawa, ang chamomile tea ay maituturing daw na mild sedative, kaya nakapagpapahimbing daw ito ng tulog. Samantalang ang peppermint tea, nakapagpapaluwag daw ng hininga, kaya pwede ito sa mga may sipon. At ang jasmine tea naman, mayaman daw sa mga antioxidants na sinasabing panlaban sa mga sakit, gaya ng cancer. Whether you infuse it or you steep it, yung method lang of preparation, nandun pa din po yung mga benefits. Ang kadalasang inaayawan lang sa tsaa ay ang mapakla nitong lasa. Kaya ngayong umaga, ituturo namin sa inyo kung paano magtimpla ng iba't ibang klase ng tsaa na healthy na, panalo pa ang lasa. Una, ang orange tea. Ang mga sangkap nito, isang green tea bag, kalahating tasang fresh orange juice, imbis na asukal, 2 kutsarang honey ang gagamitin nating pampatamis. Mas mababa kasi ang glycemic index nito kaya hindi ito gaanong nakapagpapataas ng blood sugar. Gagamit din tayo ng 1 kutsaritang cinnamon powder. So gagawin natin muna, papakulo tayo ng tubig tapos ilalagay natin yung ating green tea na bags. No? Pag infuse niyan, kapag kumulo, dapat at least 5 minutes nating iniiwan yan sa kumukulong tubig. Kapag tapos na nating ma-infuse ang tea, buhos natin siya sa ating teapot. Susunod natin lalagay ang orange juice. Susunod ang ating honey. Susunod, lalagyan natin ng cinnamon powder. Saka natin haluin. Sa halagang 20 pesos, may orange tea party na para sa 4 na tao. Ang sunod na ituturo namin, ang salabat apple tea. Ang salabat ay isang uri ng tsaa na pinagpakuluan ng luya. Kadalasang iniinom ito bilang gamot sa sore throat. Pero ngayon, hahaluan natin ito ng iba pang mga sangkap para mas healthy at mas masarap. Imbis na karaniwang luya, salabat powder ang ilalagay natin para hindi na ito kailangan pang salain. Bilang pampalasa, maglalagay din tayo ng 1 pirasong mansanas na ginayat, 2 kutsarang honey, at 1 kutsaritang cinnamon powder. Magpapakulo tayo ng tubig, tapos pag kumukulo na siya, lalagay natin ang ating salabat. Minsan pag kumakain tayo, mahanap tayo ng texture. So, ang ginamit natin ngayon ay yung grated na green apple. Susunod natin ang honey. Tapos haluin natin. Gamitin natin, mas maganda gamitin yung cinnamon bark para humahalo na. Kasi maglalagay pa rin tayo ng konting cinnamon powder. Susunod natin gagawin ay lalagay na natin siya sa tasa. Sa halagang 20 pesos, isang kakaibang salabat na ang mapagsasaluhan ng 4 na tao. Sino bang mag-aakala na ang sili pwede rin palang sangkap sa paggawa ng tsaa? At ito ang huli ituturo namin sa inyo, ang chili mint tea. Ang mga sangkap, 1 green tea bag, mint leaves, 1 kutsaritang chili flakes, at vanilla seeds na pawang mabibili sa grocery. Gagamit din ng 2 kutsarang honey. Konti lang may alam natin na ang sili ay may healing properties siya. Pwede yan gumamot ng sipon, ubo at sakit ng lalamunan. So, isasama natin siya sa ating tsaa. Ang una natin gagawin ay ang magpakulo ng mainit na tubig at i-infuse natin ang green tea for 5 minutes. Ang susunod natin na gagawin ay mag-rough chop tayo ng mint leaves.
So, lagay na natin yung mint. At isunod na natin ang chili flakes. Mas maganda gumamit tayo ng strainer kapag gumagawa nitong tsaa na to kasi mas madaling hanguin yung mga inilalagay natin. Lalagyan natin siya ng vanilla seeds, no? Yung pod natin, bubuksan natin, kukunin natin yung buto, tsaka natin ilalagay sa tsaa. Lalagay na natin ang honey. Ang kagandahan sa tsaa na to, pwede mo siyang i-serve ng hot, pwede mo rin siyang i-serve ng cold. Lagyan lang natin ng ice cubes. Sa halagang 30 pesos, makapagtitimpla ka na ng isang chili mint tea para sa 4 na tao.